Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang Ame from Japan. Sagittarius Kabayan, this reading is for you. Tao na nakakonect kay Sagittarius. Hindi ko na-explain kasi every month naman natin ito ginagawa. Maraming salamat muna sa mga subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat din sa nakataba ng puso yung mga comments. Sa lahat kayo is resonate. Keep comment lang mga kabayan, ang inyong energy is naiwan dyan, pati pangalan nyo, binabasa ko, makuha ko lang yung energy nyo, makaresonate lang kayo sa ating reading. Maraming salamat din sa mga nagpa-personal reading. Kung gusto po ng personal reading at energy nyo lang ang gusto nyo makuha natin, nasa baba po ng video na to, how to contact me. This is a general reading, kuhanin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman para sa'yo. Maaring ito is a vice versa, maaring energy mo, energy ng person mo, energy na malapit sa puso mo, okay? Maaring ito is nakakonect sa'yo ang kapatid mo, nanay mo, tatay mo, pamilya mo, o karelasyon mo, okay? O trabaho mo. I-connect mo yung sarili mo dito. Tao na nakakonect kay Sagittarius. Anong nararamdaman mo kay Sagittarius? Tao na nakakonect kay Sagittarius, anong nararamdaman mo kay Sagittarius? Show me, show me, show me, show me. Anong nararamdaman mo kay Sagittarius? Please show me. The Five of Swords. Baba natin, experience sa inyo. Anong intention mo kay Sagittarius? Ano ako na kay Sagittarius? Anong intention mo kay Sagittarius? The Hermit. What is your behavior towards Sagittarius? Anong behavior mo? Maaaring ikaw ito o siya, no? The Nine of Cups. Sagittarius, anong nararamdaman mo sa tao na to? Please show me. Anong nararamdaman mo sa tao na to, Sagittarius? Please show me. The Devil. Sabi ko na nga, alam mo ba yun, habang nagbabalasa ako, yan ang nasa utak ko na nararamdaman mo. Promise. Diyos ko, ba't lumabas? Diba yan? Sorry yan talaga lumabas. What is a blind spot? Ano ang the blind spot? Ang hindi mo alam sa connection ito. Please show me. Ano ang the blind spot? Ang hindi alam. Ang Sagittarius sa connection ito. The Ace of Pentacles. Okay. Ano ang energy mo? This June 2024. Please show me. The King of Pentacles. Aba. Universe, ano pong advice nyo kay Sagittarius this June 2024? The Hangman in reverse. Overall energy po ni Sagittarius this June 2024. The Four of Swords. Okay. Five of Sword. Bakit Five of Sword ang nararamdaman mo kay Sagittarius? Tao na nakakonect kay Sagittarius. Bakit Five of Sword? Ano yan? Bakit Five of Sword ang nararamdaman mo? The Tower. Okay. King of Pentacles, dalawa oh. Empress. Ano po yung King of Pentacles? Okay, very good. Ang nakita ko dito, nararamdaman niya sa'yo is nagkaroon na ng pagbabago sa'yo. Naramdaman niya sa'yo na nilet go mo yung mga sakit, yung mga hirap in the past, yung mga problema, kumbaga nagkaroon ng pagbabago sa'yo, no? Hando na sa part na nababalanse mo na ngayon yung mga situation sa buhay mo. Na ibalik mo na yung tiwala mo sa sarili mo, yung confidence mo, yung strength mo. Nagkaroon ng renewal,
nababalance. Yung kumbaga, you're starting a new job, new work, and you look to the future. Nagkaroon na ng mga achieve, ano ba to? Bunga. Or nagkaroon na ng mga, ano tawag dito? Pagsibol, ganun. Sa'yo. Yun ang nararamdaman niya sa'yo. Parang nilet behind mo na o nilet ko muna yung mga nakaraan. No? Yan. Kumbaga, nahandun na yung nakikita na niya sa'yo, nararamdaman niya sa'yo na nag-focus ka na sa stability mo. Nag-focus ka na sa business mo, nag-focus ka na sa trabaho mo, sa kaperahan mo, ganyan. Kumbaga, andun na yung part na nagkakaroon ng renewal or there's a new opportunity or andun na yung pagkakaisa o maganda na kumbaga yung buhay mo. Nababalansin mo na yung life mo sa ngayon. Kasi you abandoning the past. No, nandun na yung pagbabago, malaking pagbabago sa'yo. Very good. At bakit ang intention mo is the Hermit? Tao na nakakonect kay Sagittarius. Bakit the Hermit ang intention mo kay Sagittarius? Bakit the Hermit, Vision? The Eight of Cups and the Magician. Tingnan natin. Bakit the Magician? The Eight of Swords. Bakit Eight of Swords? Seven of Pentacles, Five of Pentacles. Puro pera. Intention niya sa'yo, iniisip ka niya. Iniisip ka niya every night, iniisip niya na minsan nasasaktan ka siguro or nakakaramdam ka ng hurt or nasaktan ka niya. No, every night they manifesting you sa nakita ko dito. Handun yung tao na to, nakakaramdam siya ngayon ng kalungkutan. Nafe-feel niya parang there's something missing sa kanya. Kung nagkahiwalay kayo, you are the missing piece. No, dito. Naghihintay siya ng tamang panahon. They feel left out in the cold. Parang nararamdaman niya na parang walang nangyayari. May problema to. Sagittarius, may problema to sa pera, no? Nakita ko parang may problema siya. Parang hando siya sa in the part na hirap siya. Either trabaho or pera. Yun. Naghihintay siya ng tamang panahon or tamang kasi ni-manifesting yun eh. Parang wala daw, hindi niya ma-accept yung nagkakaroon siya ng lack of acceptance kasi sa'yo ang dami nagbago eh, no? Ang daming pagbabago sa'yo. Sa kanya, handun pa rin yung hirap. They manifesting a good life, they manifesting you, they thinking of you. Gusto niya hanapin kung saan siya nararapat o saan yung bagay na para sa kanya. Yun na nakita ko sa kanya. Parang handun yung parang disgrace ang sinasabi niya. Parang feeling niya nag-iisa siya. Feeling niya wala siyang success. O feeling niya hirap siya sa buhay. Handun yung lungkot talaga. Medyo malungkot ang kasaysayan nito Kasaysayan talaga ate. Ano ka ba? Parang yan wika. Ano ba yun? Sa Yung sa school. Tingnan natin, bakit Nine of Cups ang behavior mo kay Sagittarius? Tao na nako. Nakakita ko ng 1616, Sagittarius. I-research mo kung ano yun. 1616. Kasi 1 is the beginning. 6 is the victory and success. Ang nakita ko dito, you will magsasucess ka sa buhay mo, magkakaroon ng mga achievement, and you will become a center of attention or maraming makakakilala sa'yo. As in, pag-uusapan ka, ganyan. As in, may mga achievement ako nakita, ganyan. Kung may YouTube channel ka, Reels, ganyan. Ganon. Kumbaga, mapupunta ka sa, yung iba dito, magkakaroon ng level up or changes sa buhay, no? Sa trabaho, ganyan. And then, babalik na yung strength mo, confident, pride. Yeah, you're being a leader or maraming susuporta sa'yo. No, nakita ko dito. May mga movement kasi ako nakita. Yun ang ibig sabihin nun. And 1 plus 6 is a 7. A divine number. Ibig sabihin, protected ka ni universe at ng taas. No? The Nine of Cups. Bakit Nine of Cups ang behavior mo kay Sagittarius?
Tao na nakakonect. Kasal kayo nito or nagkaroon ka ng pangakuan? Ang behavior niya sa'yo is, andun yung feeling niya pagod ka na. Parang naramdaman niya na pagod ka na sa buhay, sa mga hirap, sa mga as in pagod. And then nakita niya rin na you are looking to the future, you follow your heart, and then nakita ko rin na nag-umpisa ka na ng bagong buhay mo, no? Kumbaga, you trust your intuition, and handun yung part na handun na yung part na you entering to a new world. No, you entering a new beginning of opportunities man yan, business man yan. Yun ang sinasabi. Tingnan natin. Kumbaga, handun na yung part na na-overcome mo na yung mga obstacle, yan, and then may changes na nga dito, no? May changes na sa buhay mo. You release all the baggage. Ang nakita ko dito, yung mga hirap, yung nakapagpapabigat kasi you're entering in a new you. No? Yes. Yun ang behavior niya sa'yo. Na nasa bagong mundo ka na. Nakatingin ka na sa the future. Sa magkakahiwalay, ganun din. Nakita ko dito, babalik to if ever, no? They always say sorry dito sa nakikita ko dito. Yan. Siguro kasi wala siyang ganong achievement, diba? Nakita ko dito. Kasi more on, mas mataas ka sa kanya eh. Ang nakita ko dito eh. Siya, wala siyang ganong achievement, kaya they feel sorry. Always they feel sorry sa'yo. Kasi alam niya na iba yung level niyo. The devil. Bakit devil ang nararamdaman mo, Sagittarius, sa tao na to? Bakit devil ang nararamdaman mo sa tao na to? Bakit devil ang nararamdaman mo sa tao na to? The world. And the Six of Wands. Okay. Nararamdaman mo sa tao na to, siya yung tao na parang sarili niya lang iniisip niya. Maaring yung iba dito, palainom ng alak. Yung iba, hindi lahat kayo palainom ng alak, palasugal, mahilig sa temptation, mahilig sa material, sinungaling, yan, may addiction. Nararamdaman mo sa tao na to, is yun nga, may pagkasakim siya, parang lahat is laro sa kanya, hindi seryoso, and then, siya yung tao na parang hindi kanya sinusuportahan. Ganyan. Parang siya yung tao na wala siyang achievement, palagi siyang failure, unsupportive, arrogante, hindi loyal, mapangling lang, ganyan. Mahina, ganun ang tingin mo sa kanya. No, siya yung tao na humahatak sa'yo pababa. Alam mo yun? Kasi devil siya. Siya yung tao na parang nagiging blockage mo. No? Kumbaga, siguro kasi may mga gawain siya na sitwasyon na imbis na halimbawa, tumataas ka na, tapos nagiging siya yung blockage mo, di ba? Bigla ka na naman babaksak. Ganun. Tingnan natin. Feeling mo, ano siya? Babaero, lalakero? Page of Wands ko siya. Yun, parang andun yung part na nagkakaroon kayo ng away o hindi pagkakaunawaan minsan, or nagkaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan. No, sa nakita ko dito. Nararamdaman mo rin sa kanya na with the Three of Swords, nagkaroon ng separation, na magulo yung utak niya, as in. Siya yung tao na palagi kanyang na-hurt, maaaring nagkaroon ng separation. Siya yung tao na hindi kayo nagkakaintindihan, nagkakaroon ka ng depress, ng lungkot, nagkakaroon ng away, hindi pagkakaintindihan, basta lungkot, ganyan. Nagkakaroon ng emotional pain sa inyong dalawa. Yun. Siya yung nagbibigay sa'yo ng mga ganong bagay, no? Ayun naman bakit ganoon? Tingnan natin.
Bakit po the Ace of Pentacles ang the blind spot sa connection ito? Ang hindi alam. Bakit po Ace of Pentacles ang the blind spot in this connection? Wala, ang dami talaga. The King of Cups, the Four of Pentacles, and the Eight of Swords. Ang hindi mo alam sa connection na ito, hindi yung painful, hindi yung they keep yung feelings, hindi yung pagiging makasarili o pagiging sakim ng isa sa inyo. No, sa nakita ko dito. Handun yung isa is parang they feel, nagkakaroon ng mga negative thought, nagkakaroon ng frustration, maaring related sa pera, maaring ikaw rin, Sagittarius, kanya nagkakaroon ka ng frustration. Parang you're in the place na, maaring ikaw o siya to ha, you're in a place na parang na corner ka, or you are in a place na parang hindi mo siya kayang bitiwan kahit hindi mo gusto, kahit hindi umaayon sa nararamdaman mo, nahandun ka. Oo, you keep your feelings, hindi ka, ano yung part na parang okay lang, ganun lang, okay lang, ganito, nandito ko, parang gano'n. Oh, kasi nakita ko naman yung pagiging stable eh. With the Ace of Pentacles, ibig sabihin, you're starting a new beginning or itong tao na to. No? Handin pa rin yung sitwasyon. Kung ikaw to, handin pa rin sitwasyon na you're starting a new beginning. May mga papasok pa rin na pera sa'yo. Kahit na hindi man ganun kalaki o hindi ganun kasapat, hindi mo pa rin to kayang bitiwan kasi na-corner ka na. Kumbaga, nag-i-start na. Sa iba mo namang part, sa nakita ko ito, kung ever itong tao na to, sabi niya dito, handin yung pagpapahalaga niya sa iyo eh. Handin yung pagpapahalaga niya sa iyo. Andun din yung part na naging makasarili siya, naging sakim siya, hindi niya in-express sa iyo yung feelings niya, maybe. Ganyan, o ikaw. And then, handin yung part na nasaktan ka niya. Maaring itong tao rin na ito, nakita ko if ever siya or ikaw nagkakaroon ng problema sa trabaho, sa pera, sa kung saan man naroon. No, sa nakita ko dito. Tingnan natin. Bakit the King of Pentacles ang energy ni Sagittarius? This month of June. Ay, King of Wands. Bakit the King of Pentacles? The Judgment, the Sun. Ang energy mo dito, nitong is nandun yung part na parang, I don't know why, parang, when it comes, maaring kayo is may negosyo, may trabahong bago, o may ginagawa, ganyan. Pero wala dun yung puso nyo. Alam mo yun? Hindi nyo siya gusto, parang nakokontrol lang kayo nitong sitwasyon na meron ka ngayon. Handun yung part na hindi ka nagiging totoo sa sarili mo. Nakokontrol ka, handun yung part na hindi ko alam kung you feel ape, ganyan. Tingnan ko nga. Bakit po parang mahina loob mo eh. Panghihinaan ka, hindi ka strong. Parang andun yung part na walang clarity, ako nakikita sa'yo. Oo, nahandito ka with the King of Pentacles, nahandito ka sa bago mong ikaw, pero hindi siya kompleto. Totally, hindi siya 100%. No? Walang clarity. Walang purpose. Hindi malakas ang loob. Nag-iisip ka. No? Emotional ka dito. Pero okay naman, stable ka naman dito. Hindi nga lang siya 10 of Pentacles, pero may papasok pa rin na pera or stable pa rin kung nasaan ka. Nakakain ka naman ng 3 times a day. May mga nakukuha ka naman na reward or maliit o malaki man itong reward or success na kukuha mo, may nakukuha ka pa rin. No? Judgment. Bakit po Judgment? Lumabas pa si Sun.
Andun yung sinasabi mo na nagkakaroon, may lungkot ako nakikita sa'yo, self-doubt, tsaka lack of clarity talaga. Yung lungkot, tsaka parang andun yung walang sigla. Kung nasaan man ka ngayon, wala kang sigla. Oo, nagkakaroon ng false impression dito. Ang katinan dito ko. No, parang negative ang isip mo dito sa sitwasyon na to, no? Sa nakita ko dito. And nakita ko naman dito na sinasabi ni angels mo na you not to let go the past. Kumbaga siguro may mga past na mga good things sa'yo. I-let ko mo na yun kasi kung nandun ka, i-focus mo yung sarili mo kung nasaan ka ngayon. This is a time na rin ng transformation. Ganyan sinasabi dito. You need to learn from the past. No? Sa nakita ko dito. Siyempre, universe, bakit po the Hangman in reverse? Ang iyong advice. Bakit po Hangman in reverse ang advice nyo kay Sagittarius? Sabi niya dito, advice niya sa'yo is, don't be delay, don't be stuck, huwag kang mawala ng direksyon sa buhay. Bumitiw ka sa mga sitwasyon na hindi naman talaga sa'yo at i-let go mo yun. Kailangan mo magsakripisyo or kailangan mo magplano ng bago. Kailangan din na meron kang pananaw sa kinabukasan. And then sinasabi dito, huwag kang magsinungaling sa sarili mo. Don't hide your feelings. Mahalin mo yung sarili mo, mahalin mo kung ano yung meron ka ngayon. No? Magpakatotoo. You need then na i-let go yung mga you need to mag-getting away ka sa something o yung you need to escape sa mga sitwasyon na hindi nag-work sa'yo anymore. Kailangan ng abandonahin ang nakaraan or kung ano yung sitwasyon na meron ka ngayon, if ever. Pero nakita ko yung starting and yung beginning kasi nakita ko naman na kasi in the past reading ko sa'yo, hindi lahat ng need mo o ng gusto mo makukuha mo eh. Kasi ganito yun eh. Diba humiling tayo? Nakita ko kasi January, February, something ganun, March, hanggang ganun. Parang humiling ka or last year pa. Humiling ka ng something kay universe ng magandang buhay, ibinigay niya sa'yo. Nung ibinigay niya sa'yo, hindi ka na kontento. Mas nagkaroon pa ng needy. Naging needy ka pa. Diba? Kailangan, siguro i-appreciate mo muna kung ano yung binigay niya sa'yo. No? Then, mag-step up ka. Ganun. In a divine timing, ibibigay niya uli yung pangalawa mong hiling. No? Yun na nakita ko sa'yo. Magkakaroon ka naman ng long term dito sa sitwasyon mo. Yan. Tingnan natin. The Lovers. Bakit po The Lovers? Ace of Sword. Ibig sabihin, wag ka daw magkaroon ng doubt, wag ka daw magkaroon ng distraction, kung nasaan ka mga ngayon. Wag kang maguluhan. Kailangan always clarity. Na kailangan, unproductive kasi nakikita niya dito eh. Parang sabi mo, there's a missed opportunities, kaya nagkakaroon ng delay sa'yo. Yun ang sinasabi mo. Hindi yun. Kailangan din na i-release mo rin yung pagiging katamaran mo. Kasi parang yung mga iniisip mo na gano'n, na something is walang kabuluhan. Pointless. Ganyan. Yun ang sinasabi nito. Universe, pwede mapakiano sa akin yan. Advice kay Sagittarius. Sinasabi niya dito, huwag kang wawalan ng pag-asa, kailangan mo maging matapang, and then be passionate, and then tsaka be independent. Ganun nakita ko, speak out. Yun nakikita ko dito. Kasi ibalik mo daw yung sitwasyon, yung sigla mo. Ibalik mo yun, yung pagiging masigla mo, yung hindi ka madaling masiraan ng loob, ganyan. Kasi kahit saan ka naman daw dalhin, may kakayahan ka. Kaya mo. Bakit po Four of Swords ang overall energy? Bakit Four of Swords? Overall energy ni Sagittarius. Overall, Diyos ko mayo. Overall energy mo is
parang this month of June, walang excitement, no? Parang ando yung part na siguro kailangan mo mag-rest kasi ang dami mo rin iniisip, no? Sa nakita ko ito. Yan, ang dami mong iniisip, ang dami mong inaalala. Nakikita ko dito. Kasi may mga plano ko nakita sa'yo na gusto mong gawin. Yan, siguro take a rest muna and relax, mental peace, recharge. And then, sa nakita ko dito, hindi yung wala kang walang excitement ako nakikita sa'yo sa ngayon. Kasi, pag-worry, pag-aalala, nakapokus siguro iba sa inyo sa nakaraan. Hindi yung you feel talo no? Sa nakita ko dito. Nagkakaroon ng anxiety, depression. As in, deep unhappiness ang nakikita ko sa iyo. Kumbaga nagkaroon, parang handin yung sa part na parang sukdulan yung mga nararamdaman mo, nagkaroon ng mga breaking point, ganyan. Nagkaroon ng mga pagsisisi. Parang hindi yung nawawalan ka ng kakayahan na makayanan pa yung mga situation na ano mo. Nakayanan mo nga last year 2 years ago, diba? Why not ngayon pa? Diba? Kaya mo din yan. At kasi parang hindi sa nawawalan ka ng control. Nagkakawawalan ka ng parang I don't know, hindi ka mapakali. Ganyan. Pabago-bago yung isip mo sa nakikita ko dito. No, huwag ka ma-stress. Magpahinga ka muna. Ang dami mong iniisip every night. No? Baka hindi ka natutulog. Tulog-tulog din pag may time. Arigatou namaste. God bless.